Nawa kaming lahat ay iyong gabayan, patnubayan, at makaunawa kung anong layunin mo sa aming buhay. Ipinaubayan namin sa iyo, Ama, ang lahat at nilalagak namin sa iyo. Naway ipagkaloob mo ang karunungan, ang pangunawa at pagtanggap sa bawat isa. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Wala pong tao dito sa kabila, baka pwedeng tipo na po tayo dito sa kabila. Amen po ba yon? Para po magandang tignan. May tao po ba? Sige, hihintayin po natin sila. Kumusta po kayo? Kumusta po tayong lahat? Mabuti po. Sadya pong mabuti. Bawat araw, bawat oras, hindi natin karapatan na magsambit na hindi mabuti. Amen po ba yon? Kailangan laging mabuti. Sapagkat ang ating Panginoon ay walang ibinibigay na makasasama, makapagliligaw o dili kaya ay magdudulot sa atin ng kalumbayan. Kundi sa bawat araw, ang ating Panginoon, ang kanyang handog at paanyaya sa atin ay pawang kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Nagkaroon po ako ng malalim na pagninilay. Sabi ko nga po sa inyo, kami bilang mga alagad na sa kapanahunan po ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, hindi po kami kagaya ng eskwelahan na sasabihin po ng guro o ng pinakamataas na ito yung kailangan natin i-lesson sa araw na yon. Hindi po, kundi kung anong kalooban ng ating Panginoon na ibibigay sa aming kaisipan at udyok sa aming puso na mula sa Diyos at marapat ibahagi sa bawat isa, yun po yung aming tinutupad. Amen po ba yun? At ngayon po ay nais ko pong magbigay sa inyo ng, hindi na po ako magbibigay ng tema sapagkat hindi na nga po maaari na may tema. Subalit sa katotohanan, masarap po may tema. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat masusundan po, subalit tayo po sa kabutihan at kagandahan loob ng ating Panginoon, naaabot po niya kung ano yung kaya lang unawain ng kanyang mga anak. Kaya inilagay po tayo ng Ama doon sa kaukulan na kung ano yung kaya mong ipahayag ukol sa kanyang kabutihan at kadakilaan, hindi ka na mag-aatubili sapagkat wala na pong tema na maibibigay. Subalit may pagninilay po akong iwanan po sa inyo, bilang isang facilitator, gusto ko pong pagtuunan natin ng pansin itong pagninilay na ito upang pumasok po doon yung pagbabahagi. Amen? Sapagkat hindi maaaring bawat araw ang ipangalandakan lang natin yung pinagaling tayo sa physical natin na katawan. Buhay po ba ang Diyos? Kailangan, sabi nga ni Mami Beth, maggubihan tayo, magpalalim pa tayo, lumalim pa tayo, humukay pa tayo ng malalim. At yun po ay masusundan po natin doon sa mga nagpabahagi. Amen po ba yun? Sapagkat kung ang taga-pakinig at taga-dama ay nakafocus po sa nagsasalita na ang Diyos ang nagtakda kung anong dapat niyang sambitin na dapat makuhanan ng kaukulan upang lumalim ang kanyang pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, may makukuha po kayo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po sa tuwina ang layon po sa dakong ito na sabi ko nga, second lang po natin yung katawang lupa. Ang pinakamahalaga po para maranasan po natin na maging magaling ang katawang lupa natin, kailangan busog ang ating kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Ito po yung pagninilay na iwanan ko po sa inyo, na ibibigay ko po sa inyo. Ano ang pangarap mo? Ano ang mithiin mo? Bakit? Kung bilang ikay tagasunod, bakit lagi kang araw-araw naririto? Ano bang mithiin mo? Ikaw ba, sa mithiin mong ito ay gusto mo lang makisabay sa agos na parang gagaya-gaya ka lang, nasabihin na pumupunta ko yung Apo Kunching? O dili kaya, ang mithiin mo ba talaga sa buhay mo? Kaya mo tinutupad dito, nagsasabuhay ka ng salita ng ating Panginoon ay dahil gusto mong makarating sa langit? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At para naman po sa mga lingkod, ano ang pangarap mo? Bakit sa kabila ng mga pinagdaraanan mo'y nagsusumakit ka pa rin na makatupad sa ating Panginoon para maihandog ang sarili mo? At sa mga may kaukulan pa, ano ang pangarap mo? Bakit? Gustong-gusto mong paglingkuran ng Diyos na sa dakong ito na nadama mo siya, ayaw mo nang lumiban, ayaw mo nang mawalay, o dili kaya nananabik ka na makinig sa lahat na nagbabahagi, lalo tigit sa ating Banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Amen po ba yun? Kaya bawat isa may pangarap.
kaya natin ito dinutupad. Amen po ba yun? Kaya doon tayo ngayon po focus. Para po yung kaukulang bahagi ng Diyos sa dakong ito, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching bilang ginagamit ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, magkaroon na po tayo ng tamang, para madama natin sa sarili natin na ako'y nasa tamang daan. Amen po ba yun? Na ang oras na lumilipas sa akin sa bawat araw ay hindi nasasayang. Buhay po ba ang Diyos? At bibigyan ko lang po kayo ng isang kaukulan para lalo nyo maunawaan. Sa isang kumpanya, kapag ikaw ay nagtatrabaho, halimbawa isang janitor po kayo, maaaring magmithi ka na maging magandang empleyado pagdating ng panahon. At sa akin pong pagnininay, hindi lahat ng mga na-promote ay kaagad ay pagdaka ay maganda yung naabot nila. Mayroong mga nanggaling din na pagkaalipin, saka sila po nila po-promote. Amen po ba yun? Subalit may mga katauhan din naman sa kumpanya na napropromote sila dahil may mga padrino sila. Amen po ba yun? May mga nagpapasok sa kanila na ganito, tanggapin mo yan, ako magagarantor sa'yo, mahusay yan. Subalit kapag actual na, doon ngayon nakikita ng tumanggap sa kanya na yung padrino na ginamit, magandang ginagampanan, yung inirecommend, hindi kayang gampanan. Amen po ba yun? Buhay mo ba ang Diyos? Nakukuha niyo po ba? At mayroon namang kaukulan na dahil sa kayabangan niya, na natuto lang siya doon sa kaukulan na, kaya ko na ito, itinatakda niya yung sarili niya, na itaas niya yung sarili niya para gumanap siya na kaya ko to. Samantalang wala namang kaukulan na tuwiran na sambitin na, ikaw na ang gumawa ng ganito. Kumbaga, andun yung kaukulan na kaya ko to, kaya ko mag-isa, kaya gagawin ko. Kaya nakakamtan niya yung gusto niya. Subalit lahat po yun, kailangan dumaan tayo sa proseso. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganon din po sa larangan po ng paglilingkod. Kaya kami po bilang mga alagad, naroon po yung kaukulan na bawat isa sa amin, kaya nagmimithi na mag-araw-araw at tumupad sa kalooban ng ating Panginoon sapagkat may kanya-kanya po kaming mithiin kung ano namin gustong gawin. Sa takda po ng aming ginagampanan, alam po namin na gusto namin makarating sa langit, sa ating Panginoon, maabot ang kanyang kaluwalhatian. Mayroon din naman ng mga katauhan na maaaring kapag natanggap na nila yung gusto nila doon sa, halimbawa sa ating Panginoon, lumalayo na silang mag-isa, samantalang hindi pa takda. Kailangan aware po tayo doon kasi minsan kapag hindi pa takda at ikaw mismo sa sarili mo nagtakda, hindi rin yung nagtatagumpay. Buhay mo ba ang Diyos? Sa larangan po ng kaluwalhatian, walang hanggan, ito po ngayon, doon tayo tututok. Sapagkat ang pagmimithi po ng bawat isa na makarating sa langit, walang pwedeng gamitin padrino. Amen po ba yun? Walang pwedeng gamitin na yaman. Walang pwedeng gamitin kung ano ka, kundi ang panuntunan. Magtiwala ka, tumupad ka sa kalooban ng ating Panginoon, gumawa ka ng mabuti at maging kalugod-lugod ka sa ating Panginoon. Buhay mo ba ang Diyos? Ngayon mga kapatid, may tatawagin po ako sa inyo upang tuwiran na maramdaman po ng bawat isa. Magtaas po ng kamay sa mga tagasunod ang gusto magbahagi. Bakit naglalayon siya na gusto niya naririto, magstay? Sa kabila ng andami nagpapaanyaya na doon ka na lang, pero gusto niya dito. Sapagkat naramdaman niya, sa puso niya, na ang paghahayag ng Panginoon sa dakong ito ay hindi upang ikaligaw niya, kundi upang kamtin ang kadakilaan nating Panginoon. Tinatawagan ko po si kapatid na Caps. Caps. Kayo po. Nagtaas po kayo ng kamay. Caps Amang. Siya po, pakinggan niyo po ang kanyang karanasan. Bakit siya nagsumakit na manatili sa dakong ito at tumupad sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi lang dito, kundi sa ibang paraan na gusto na ating Panginoon. Ano ang pangarap niya? Bakit gusto niyang tumupad sa ating Panginoon? Magandang umaga po sa inyong lahat. Para puro sa mga bago, pinaalam ko lang po na kaya po ako napunta rito dahil po ako ay nagkasakit. Ako po ay na-stroke. Driver po ako ni Engineer Danilo Boy Bailon.
18 taon po akong nag-drive sa kanya. Doon po ako na-stroke sa bahay niya sa Manila. Ano po ako'y ma-stroke, ang naging karamdaman ko po ay unang-una po, itong mga ulo ko nito, walang nararamdaman. Katukin man po nyo, paluin pa ng anumang bagay na matigas, parang hindi po mararamdaman. Saka ito pong mukha ko nito. Ito pong kabiyak ng katawan ko nito, ganun din po. Ito naman po yung kabiyak nito. Hindi po na itataas na gano'n at iika-ika po ako dahil manhid po lahat ng kabiyak ng katawan ko. Alam niyo po, nung ako po nasa ospital, 14 na araw po ako sa ospital, lumakas lang po ako ng konti, pero nung ako po iuwi, na nakako na po lakad, inuwi po ako sa amin, hindi po ako tinutulugan sa amin. At kala po ng iba, bibigay na ako dahil nga po sa talagang maluba ay naging sakit ko dahil po, pangalawa po, yung mata ko, pag po ako nakadilat na ganyan, duling na duling po ako. At saka po, umiikot po yung paning ko, hilong-hilo ko. Tapos po, may hose po ako sa ilong. Dito po pinararaan yung aking pagkain. Tapos po, yung sa ospital naman po, nung bago ko lumabas sa ospital, may hose din po ako dito sa baba. Kaya po, saka po, sinuk ako ng sinuk. Ngayon po, tumawag ang aking boss sa bahay at dalhin daw po ako dito sa Divine Mercy, kaya po ako napunta rito. Alam niyo po, nung ako'y mapunta rito, hindi po nagtagal. Naalis po yung sinuko, yung pong aking pagkaduling, at saka po, nakalakad na po ako ng diretso. At saka po, pati puso ko, may natutuhan. Kaya nga po, nung hinihilot po ako nung isang alagad dyan noon, ang sabi po sa akin, anak, kapatid, magaling ka na. Dahil pala tandaan, pag nagpuputo ka na yung mga buto, pagaling na raw po. Kung sakali ba ikaw ay gumaling ano gagawin mo? Sabi ko, maglilingkod po ako rito. Ngayon po, sabi niya, siguraduhin mo anak na ikaw ay talagang maglilingkod dahil dito kasi maraming gumaling na hindi na bumalik. Siguraduhin mo lang kasi yung pagsasalita kailangan tinutupad. Alam niyo po, nung gabi na yon sa amin, nung umuwi ako, iniisip ko kung paano paglilingkod ang gagawin ko dito sa Dambana. Ngayon po, hiniling ko sa Ama na, Ama, kayo po ang magbigay sa akin kung paano ang gagawin kong paglilingkod. Sabi ko sa Ama. Ngayon po, kinabukasan, nung ako po napunta rito, tinanong ko po kung paano maging CAPS. Nga po, ako po ang naghanap ng mga taong lalapitan ko para ako maging CAPS. Yun nga po, naging CAPS ako hanggang sa 14 po yata kami na binendisyon na ng apo ko dito sa dasalan dito sa loob. Alam niyo po, nung naging CAPS na ako, maaga po ako pupunta rito pag duty ko. At nagwawalis po ako dun sa barak namin, naglilinis po ako ng CR. At noon po kasi, sabi ko sa nagwawalis dito, pag ako'y gumaling lang kasama mo akong magwawalis dito sa loob. Alam niyo po, natupad ko na po ako maging CAPS. Nakapagwawalis na po ako dyan sa labas, sa CR. Dito po sa loob hindi pa. Pero gagawin ko po yun. Kasi po sinabi ko po yun sa dambanang ito sa Panginoon. Alam niyo po, nagpunta po ako rito. Gusto ko pong maglingkod dahil po ako po ay talagang nakakarinig ng mabuting balita kahit po minsan nakakakwento-kwento ako dyan. Kung minsan po paiba-iba ng upuan. Yung po pala hindi pa rin sapat sa Panginoon yung ganung paglilingkod. Kaya po ako merong natutuhan nung linggo. Sabi po, pag ikaw ay nakapulot ng kabutihan ng Panginoon, i-share niyo po sa kapatiran sa mga tao para yun ay paglilingkod po sa Panginoon pala yun. Bago po umpisahan yun, may pa nga po pala ako sasabihin, hindi ko lang naisunod dun sa kuwan. Ako po talagang
hinahanda ko na po yung sarili sa paglilingkod. Ako po ay driver nga ni Engineer Boy Bailon. Pero bala ko po na hindi na magmaneho. At yung pong binigay sa akin ng Panginoon Diyos na buhay na natitira, ipaglilingkod ko na lang po sa Kanya. Yun nga po, siya ko nga pong iniisip kung paano paglilingkod ang gagawin ko. Yun nga po, naging kapos ako at nakapagwawalis-walis na. Pero hindi po pala sapat pa yun. Noong pong minsan, nilingkod po sa Panginoon na, Panginoon, pagalingin na po niyo ako para po ako makapagmaneho na at makapaghanap buhay na ako at matulungan ko yung aking pamilya. Alam niyo po, nung nakaraang taon, nung taon na ito, dati po ang duty ko Biyernes Ipinalit ko po ng Huwebes. Sumama po ako ng Huwebes. Dahil po yung gawain namin ng El Shaddai, Huwebes po, para pag po ko ay nakapag-drive na, isang hihilingin ko kay Engineer Bailon na magdedew pa ako ng Huwebes para po yung hinto ko ng Huwebes, atin po ako ng Divine Mercy, atin po ako ng El Shaddai. Alam niyo po, hiniling ko sa Panginoon Diyos yun, hindi po nangyari. Siguro po may kadahilanan. Siguro po ang gusto ng Ama na wag na akong maglingkod sa iba, sa Kanya na lang. Yung pong sinasabi, yung po palang sinasabi na ayaw daw niyang maglingkod sa dalawang Panginoon. Ang ibig ko sabihin po pala nun, yung wag na akong maghanap buhay kasi po, maaagaw po yung intensyon ko sa paglilingkod po sa Ama. Una po, halimbawa Huwebes nga po yung duty ko, inabibigay ko sa Ama. 5 araw kay Boy Bailon, 6 na araw po, yung linggo wala pong yung kwan. Ngayon po, natapat na may meeting si Boy Bailon. Sasabihin, Amang, huwag ka munang umatin kasi meron nga pala akong meeting na mahalaga saka kanilang umatin. Di ako naman po kung mutao, kung driver, susunod po ako. Iyon po yung sinasabi na pag naglingkod ka sa dalawa, maaagaw talaga kaya hindi na po ako magmamaneho. Alam niyo po, yung pong lisensya ko paso na. Hindi ko na po ikukuha para po wala nang dahilan para ako makapagmaneho. Hindi ko na po i-renew. Ito po, sasabihin ko na po yung natutuhan ko nung linggo nung ako'y nagsimba. Kaya lang po, babasahin ko sa inyo kasi po para maniwala kayo talagang ito yung natutuhan ko nung linggo. Pasensya na po kayo, malabo yung mata ko May kasalamin ako. Maliit po kasi yung letra ko. Ito po napakaganda. Tama po rin sa ating mama, ang mother of the house, sa tema niya. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay ay pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nangangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupos ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang pagtuturo. Sana po talagang naninig ko lang po Alang-alang si Maria sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon,
sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Tulungan naman ako. Ang talagang kailangan pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, nang marinig ko po ito sa pare na binasa at bigyan po ng kahulugan, tama-tama po ako to sa pag-ating ko sa Divine Mercy. Kasi po, dito, unang-una ako na ngayon, minsan nakipagkwentuhan. Walang malang upan. Kung minsan nakaupo na ron, uupo pa ron. Kung minsan, nagkukwentuhan na rito, kung minsan hindi pa na siya, pumunta pa sa iba, nakipagkwentuhan. Ang gusto po pala ng ating Panginoon makinig sa Kanya, sa mga banal na salita. Napapansin ko po na nagsishare pa lang yung mga kapatid nating gustong mag-share. Yung mga iba nakipagkwentuhan, ayaw pakinggan yung share ng nagsishare. Hindi po pala dapat yon. Kala ko po noon kung ako yung maglilingkod pwede na po pala yung magwalis-walis ako sa labas, makinig ng salita ng Diyos. Minsan nakukwento, minsan umaalis, pupunta ron. Hindi po pala tama yon. Yun po una lang paraan para tayo makapaglingkod. Pero ang pinaka-the best po pala na paglilingkod, yung makinig talaga sa Kanya na walang imik. Basta maupo lang, makinig. Kaya po mga kapatid, yung mga nagkukwentuhan dyan, yung pong upo rito, hindi po mamaya-maya, lilipat na naman doon. Mamaya-maya, hindi mo na makita. Pag po pala ganon. Isa na po ako, napipilitin ko na hindi na ako makipagkwentuhan pag naghahayag ng mabuting balita ang ating Apo Kunching. Yun lang po at maraming salamat. Salamat, Ama. Salamat sa iyo, kapatid na Kaps. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, maraming salamat sa Ama, sa pandamang ibinigay sa Kanya. Yun po ang katotohanan. May napulot po ba kayo? Kaya nga, minsan mahirap pong mangako sa Diyos sapagkat ang pinangakuan mo hindi isang tao. Amen po ba yun? Ang pinangakuan mo, Diyos na totoo, na siyang may-ari ng lahat, na kailangang tumupad ka. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat minsan po, kung saan po tayong nangangako, doon tayo susubukan. Amen po ba yun? Kaya kailangan po matalas ang inyong damdamin sa pagdama kung paanong tumupad at tutupad sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Sapagkat mahirap po, mahirap. Kaya kami po mga alagad, ayaw po namin mangako kung ano po ang kalooban ng Ama na ipagkakaloob mo niya sa amin, doon po kami tutupad. Amen po ba yun? At doon po sa kanyang pinahayag, kung inyo pong napagnilayan, tama po yun. Sapagkat sa katotohanan lang po, halimbawa po, ng nakaraang linggo, hindi nyo nagawa na magsimba. At sa dakong ito, araw-araw naririto po kayo. Alam nyo po, hindi sayang. Kung 2 oras po kayo mag-stay sa dakong ito, na nakikinig po kayo ng mabuting balita, yung mga nagpapahayag, lalo tigit sa ating mahal na Apo Kunching, yung benepisyo na ibibigay nun sa inyo, hindi lang pang 2 oras, lifetime. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya kailangan po, naroon po yung kaukulang magkaroon po tayo mithiin kung ano po yung kahihinat na noon pagdating ng panahon. Doon na po tayo lumagay na ang lahat ng ginagampanan natin ngayon ay mayroong kahihinatnan sa takdang panahon nating buhay. Kaya nawa po, wag lang po nating asamin na tayo ay magpagaling bilang mga karamdaman. Wala yan. Alam niyo po, sa katotohanan lang, kaming lahat dumaranas din po ng mga dinaranas nyo.
karamdaman, kawalan, subalit nakangiti pa rin. Sapagkat sabi nga ng ating Panginoon, anong silbi niya kapag ikaw ay reklamo ka ng reklamo? Buhay mo ba ang Diyos? Kaya sabi ko kay Mami Beth, ayoko na stress. Kahit ngayon masakit ang ulo ko, sabi ko kanina parang mataas yung dugo ko o hindi kaya parang mababa. Bahala ka, basta ang mahalaga tutupad ako. Ngayon unti-unti na po siyang nawawala. Buhay mo ba ang Diyos? Sapagkat ang ating Panginoon, siya po yung tunay na kapag nangako ay gagawin sa'yo. Hindi po siya kagaya ng tao. Kaya kung paano ang ating kapatid ay nangarap na ang may paglingkuran, yun ang pangako niya pag pinagaling siya. Kaya kailangan, go. Gawin po natin sa ating Panginoon na yung pangako na binitawan mo ay gawin. Sapagkat kung ikaw bilang tao hindi mo makakaya mo yon sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. At ngayon naman po, ang tatawagin ko naman po ay ating kapatid na Pilipi, taga Bustos. Hindi ko po alam kung ano apelyido niya, sinabi ni Tita Amor. Ortega, kapatid na Pilipi. Ortega. Tinatawagan po namin si kapatid na Pilipi Ortega upang magpahayag ng kabutihan, kadakilaan ng ating Panginoon na kanyang dadama sa dakong ito. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Purihin po natin ang Diyos. Alam niyo po, hindi ako sanay. Ganito. Ito, sa abot po ng kaya, pipilitin ko. Ako po'y laging nasa ospital nung mga nagdaang panahon. Dahil ako po'y may diabetes, lahat po ng sakit ay nasa akin na. Katunayan po'y na double heart bypass na ako, double carotid artery. Ang aking pong leeg ay may opera magkabila. Dahil nagbara po yung aking bara sa aking ugat papunta sa utak. Kaya po pala aking nagko-collapse dahil sa nawawalan ng oxygen ng utak ko. Sa madalit sabi po pinapunta ng doktor doon sa ospital at may gagawin daw pang procedure. Yung po pala, sasalang ako sa angiogram at natagpuan nila na talagang malinggit na ang daan na ng dugo sa puso ko. Kaya, nung pong kinabukasan na yun, inopera na ako. Kahit na hindi po ako gayak, inopera na po ako. Pagkatapos pong ma-bypass, isinalang po ako sa CAT scan. Ang nakita naman yung pong aking ugat dito sa leeg, papunta sa utak, nagbabara. Kaya po sinabi rin sa anak ko na, ang tatay mo, operahin din natin, mamatere niyan. Dahil nga, nagbabara na ubusan ng oxygen ng utak. Ngayon, kung operahin natin yan, binibigyan lang namin kayo ng 1% na ikabubuhay. Sabi po ng anak ko, hindi po operahin natin at baka yun na ikabubuhay, yung 1%. Hindi po inopera ko. Nung pong aking ma-opera, yun po pala aki pansamantala mo ng nahimlay ng matagal. Kung nakaranas po kayo nung kayo nangarap na kayo hinahabol ng maraming kaaway ninyo,
Hindi po ba naranasan natin tayo hingal na hingal? Hirap na hirap, halos di tayo makahinga. Sa madalit sabi po ako nahuli, naabutan ako. Kahit anong piglas ang gawin ko, hindi ako makabala dahil marami po sila. Nais ko nga po pala ipaabot sa inyo na ako po ng araw galing sa mga sa likulikong daan at matinik. Bako-bakong daan dinaanan ko ng araw. Ngayon ako sinisingil ng mga tao na yun. Doon pa nga kayo mahuli, ikinulong ako sa isang container. Binusan ako ng gasolina. At binusan ng gasolina yung paligid ko. At ang balak nila talagang sunugin ako para sila makaganti sa akin. Nagsimula po akong tumawag kay Lord. Lord, iligtas mo po ako rito sa mga tao. Yung unang pagkakataon po yun, nailigtas ako. Pinakinggan ako ni Lord. Pangalawa po, inuusig ako talaga. Lethal injection naman po ang gagawin sa akin. At akin nakasalang na. Sabi ko, Lord, pangalawang pagkakataon, iligtas mo po ako. Hindi ko po binabanggit nung araw yun eh. Noong ko lang po na naranasan yung tumawag sa kanya. Dahil sa nagising na ako. Sa katotohanan na may Diyos pala talaga. Purihin po natin ang Diyos. Ang pangatlo po, isinakay nila ako sa isang lancha. Dinala ako sa gitna ng dagat. Hanggang sa pinipili po nilang may dala po sila mga pampasabag, talagang pinasasabag po ako, talagang gusto nilang ako matodas na. Ang nasabi ko lang po ganito, Lord, minsan pa, kung handyan ka talaga, patunayan mo, iligtas mo ko sa mga masasamang ito. At isinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking pagkakasala. Talagang napakabuti ang Diyos. Yung pala, ako po pala 6 na araw na walang malay. Nakaumatos ako. Ang sabi nung doktor na kayo magkamalay, nararamdaman ko, nung kayo magkamalay, may mga tao sa paligid. Ayun nung ako pa magising. Matagal kayo kang malis. Nawala. Hindi. Sabi nung doktor kinabukasan, isang doktor, ang lakas mo ka sa taas, Mr. Ortega. Nakaalis ka na, nakabalik ka pa. Purihin po natin ang Diyos. Kaya po, simula noon, ako ngayon ay naging aktibo sa mga gawain tungkol kay Lord. Nag-aral po ako ngayon, kasalukuyan po ako nagbabasa-basa ng Bible. Gusto ko pong matutuhan ng mga salita niya. Kung kayo po ay naniniwala at hindi kayo naniniwala sa panahon nito na talagang siya ay hando doon lang at nakatingin sa atin, ito na po ang panahon para maniwala tayo. Ito na po ang panahon. Ngayon na. Hindi po bukas, hindi sa makalawa. Ngayon na po. Kaya po pala narinig ko lagi yung welcome to my world. Yung po isang awitin na lagi ko narinig. Yung pala matagal na akong welcome. Welcome to my world. Won't you come in? Hindi po ba't may parting knock at the door and you'll be open. Pumatok ka, di kayo bubuksan. Hanang mahanap ka, di kayo makakasumpong. Yung po pala yun. Kaya lagi kong narinig yung, naging paborito ko putol yung awitin na yun. Hanggang sa ngayon. Kaya po, ito na ang panahon. Maniwala po tayo sa Kanya. Isa lang po ang pwedeng makatulong sa lahat ng problema natin. Isa lang po, wala nang iba. Salamat po. Salamat, Ama. Maraming salamat po sa aming kapatid. Sa napakaganda po niya ibinahagi na naway nakapulutan po ng aral ng lahat. Ngayon na. Kailangan na. Ngayon na. Huwag na tayong magpabukas-bukas pa kapag nadama natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, kung pinagnilayan niyo po yung bahagi niya, napakatitindi
yung kanyang pinagdaanan. Subalit nang dahil hindi patakda na siya'y mamatay, ang ating Panginoon ay pilit siyang inaahon. Amen po ba yun? At ganun din po ngayon. Ayaw pa ng Panginoon na wakasan niya ang mundo. Kaya patuloy tayong inaahon, kaya't may isang apo kunching na sa atin ay binigay. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya alam niyo po, kung ang lahat lang po ang magiging damdamin ay kagaya po ng mga nagbabahagi, kung paano po ang kadakilaan ng ating Panginoon na hindi na kailangan pang may maganap pa. Mapalad ka kung wala pa nagaganap sa iyong gayon na nakilala mo ng Diyos at hindi ka na nagpatumpik-tumpik pa. Kaya ang isa ko pong tatawagin sa inyo, bihira po siya magsalita, isang alagad po siya, subalit udyok sa puso ko nang marinig ko po ang pahayag ng isang tagasunod o isang pasyente. Nais ko pong tawagan si kapatid na Pearl na sabi ko nga po sa ating Panginoon, wala po kayong maririnig maging ang mga alagad kung ano kanyang pinagdaraanan. Subalit lang marinig ko po yung sinambit niya kanina na nagbabara, bakit sa ulo na walang oxygen? Naalala ko kagad si kapatid na Pearl. Kaya, laban kapatid! May isang survivor na pinakita ang ating Diyos na bawat araw ay hindi siya nawawala. Magandang umaga po sa ating lahat. Kala ko binibiro lang ako ni Mother. Siguro nga po yung panahon na upang ako'y makapagpatotoo na talagang ang Diyos ay buhay. Saka isa po, matagal-tagal na rin namang hindi ako nakakapagbahagi sa harapan. At pinapupurihan ko po ang Ama, Anak at Espiritu Santo sapagkat naririto tayong lahat. Amen po ba? Matagal-tagal na rin po akong naririto sa dambanang ito. Siguro po magwawalong taon na rin po halos. At masasabi ko po sa inyo na ako po isang mapalad na sa maraming biyaya at pagpapala ng Ama. Masasabi ko po sa inyo, ang nakamtang ko sa Kanya ay siksik, liglig, umaapaw kung tawagin. Ano-ano nga po ba yun? Yun po ay hindi material. Hindi po material na kayamanan yun. Una ko pong nakamtan dito na pagpapala ng Ama nung mabali po itong baras. Nabali po ito. Lumusot po yung buto rito. Imagine niyo po kung gaano ka, ano po yun, ano po. At talaga pong buhay ang Diyos. Kahit singkunduling, wala po akong ginastos. Sabi nga po ng ating Mama Bet o Tita Bet, kung ikaw ay isang sasakyan hambing sa Toyota, marapat lamang na sa Toyota mo rin ipaayos dahil sila nakakaalam ng mga piyesa nito. At ganun po ang aking ginawa. Dahil ang Ama ang nagbigay buhay sa akin, sa Kanya ko po pinagkatiwala lahat. Nang lumipas po ang mga araw, taon, hindi puro natapos yung pagpapala na handog sa akin ng Ama. Sabi nga po ni Tita Bet, paborito eh. Hindi po ba't pagkapaboritong anak, talaga pong maraming biyaya. Talaga pong, sabi nga po ng Banal na Espiritu, yung kumpul-kumpul, sagu-sagunson, na biyaya talaga ang ating makakamtan sa Ama. Ang sumunod naman po sa akin noong pong nagkaroon naman po ako na kung tawagin na psoriasis. Pero yung sa akin po, mild psoriasis. Nagkasugat-sugat po ako. Pero ganun pa man po ang nangyayari sa akin, pumapasok pa rin po ako dahil sabi nga po ng Banal na Espiritu, sa Ama walang sakit. Di po ba? Walang sakit sa Ama, walang karamdaman sa Ama. Kahit po namamagana yung mukha ko na yan, pumapasok pa rin po ako. Hanggang sa ang mahal na Apo na lang po ang nagpatigil sa akin na ipahinga ko raw po ng ilang araw. Gawa po nitong pa ako, nagbibitak-bitak pagka inilalakad ko po yan. Talaga pong nagbibitak-bitak at medyo hindi na po maganda ang At nang sinabi ng Banal na Espiritu na ang kinin mo anak,
makakasama ka sa retreat natin sa Zambales. Inangkin ko po yun, Biyernes Santo po yun, na sinabi na makakatungo raw po muli ako. Pagkamat po sa aking pakiramdam, meron pong hadlang. Subalit ipinaglaban ko po na kailangan sa ganitong sinabi ng Panginoon, ako ay magtibay. At ayun nga po, muli po, nakapasok ako after ng 4 days. Ang kahiwagaan po ng Ama, kaya po ipinadara na sa atin ang karamdaman, ay isa po itong malaking pagninilay sa atin, sa bawat isa sa atin. Na pagka po tayo nagkakaroon ng karamdaman, huwag po tayong magtanong. Sa katotohanan lang po, kasalanan po natin yun, hindi po ba? Amen po ba yun? Kasalanan po natin yun. Bakit po kamo? Hindi po kasalanan na makipag-away tayo sa kapwa natin. Hindi lamang po sa ganun nating pagninilay titignan, kundi sa ating pong sarili, higit lalo ang dapat nating gawin. Una po, bakit tayo nagkakasakit? Tayo rin po. Kagaya ko po, neto lang pong huli kong pagkakasakit na ito, ay dahil po sa aking kasalanan po. Dahil po noon, iniwasan ko na po na naliligo ng 2 beses sa isang araw. Kasi po, siyempre, pag galing po dito, halos ang mga, puro may karamdaman, di po ba? So, ang gusto ko po, bago matulog, naliligo. Humihina po yung pulmon ko. Sabi po ng Banal na Espiritu, hindi raw po tama. So, ganun po. Nakaisip po kami na magnegosyong kapirantong kalooban ng Ama. Nakapag-ano po kami ng puguan. Then, nung maglipat na po, siyempre po, hindi mo naman pumapabayaan yung mga tao, titingnan-tignan mo rin po. Siyempre po, ako'y nababahuan. Ginawa ko po, kahit naligo na ako ng umaga, ligo pa rin po ako sa gabi. Nakaramdam ako ng medyo, nag-iba po ang pakiramdam ko, medyo inubo po ako. Sinunod ko na naman po ng sumunod na araw, doon na po ako inanuhan ng Ama. Sabi siguro, talaga anak, matigas ang ulo mo. Kaya po lahat ng karamdaman, kasalanan natin talaga. At wala po tayong dapat itanong sa Diyos o sisihin sa Diyos, Ama, bakit ganito? Naglilingkod ako sa iyo, bakit ganito? Binigyan mo ako ng sakit. Hindi po. Kasalanan natin talaga. At ngayon po, nagkasakit na nga po ako noon. Natarangkaso po ako 4 na araw. Sobrang init. Subalit wala pong pawis. Bilang alagad, ginawa ko po yung makakaya ko. Hindi po ako tumatawag sa mahal na Apo. Ayoko po na konting maliit na bagay lang po para sa iistorbohin ko ang mahal na Apo, samantalang alam ko naman po ang gampanin niya. Hindi po ako ganun. Ginawa ko po yung kaukulang nalalaman ko na binabahagi din ng Banal na Espiritu. Minsan, exclusive po para sa mga alagad na pagka nasa tahanan, may mga pangyayari na ganun, magawa kung ano ang marapat sa sarili. So, ginawa ko na po yun, subalit ala pa rin po. Ganun pa rin po. Sobrang init, alam pawis. Ang hiniling ko na lamang po sa Ama ito, sabi ko, Ama, kung maaari po kako huwag niyo pong pabayaan na maapektuhan ang utak ko. Yun po ang hiniling ko sa Kanya. At pagkayari po noon, siyempre po, ang ine-expect natin sa ating trangkaso, may mga ubo. So, nangyayari po yun. At pagkatapos po noon, ang nararamdaman ko na nung matapos po yun, sa araw-araw po talaga, ang aking pakiramdam ay halos magkukulaps ako. Gaya po nung sinabi nung huli pong nagbahagi, ako po ay na-amaze sa Kanya. Dahil yung sinasabi niya kinukulang daw po ng oxygen papuntang utak, ganun daw po nangyayari sa akin, sabi ng Banal na Espiritu. Subalit, sabi nga po ng Panginoon, magtibay, labanan, at mahaba pa ang buhay mo. Yun po ang pinananaligan ko. Kaya ano man po ang nararamdaman ko, halos sa araw-araw nararamdaman ko yun, nananalig ako ang Panginoon ng may magagawa sa akin. Pag nakikita niyo po ako,
Dumarating ako, nakangiti ako. Pero sa kabila po noon, meron akong nararamdaman, subalit hindi ko pinapansin. Ang mahalaga po, kahit na sa maliit na ginagawa kong paglilingkod sa Ama, makatugon ako. Dahil kami po ng mga alagad, kaya po naririto. Kaya po kami nagtitibay sa Ama, hindi po kung sa anong bagay. Hindi po sa kayamanan. Sino nga po ba hindi nangangailangan sa atin ng material na bagay? Lahat po tayo nangangailangan. Pero sa aming buhay po ngayon, simple na lang po kami. Wala po kaming ninanasa sa ngayon, kundi sabi nga ng ating Tita Beth, ang sa amin po ay ang kaligtasan lang ng aming kaluluwa. At pag minsan nga po, pag ako'y gumaganap dito sa adoration, minsan mo may dating na halos para talaga akong matutumba. Subalit kailangan ko magtibay. Sabi ko, Ama, nandirito ako sa tahanan mo, dito sa banal na lugar na dinudulugan ng mga anak mo na pinatungo mo rito. Alam ko rin na hindi mo ako pababayaan, ikaw magtitindig sa akin. At habang nakikipagniig po ako sa isip ko, nararamdaman ko po unti-unti nawawala. Di po ba buhay ang Diyos? At magpahanggang sa ngayon po, ganito pa rin po yung nararamdaman ko. Subalit nananalig ako sa Ama na, eka nga po, kahit saan ka naman pumunta, pagtakda mo na wala naman pong makapipigil doon, di po ba? Subalit aaminin ko po sa inyo ang totoo. Sabi ko po sa Ama, Ama, wala naman po akong question sa nangyayari sa akin Dahil ang isa pong malaking pinanggalingan nito, talaga yung pagkakasala ko. Abusado po ako Ang hiniling ko po sa kanya, sabi ko, Ama, gusto ko pang maglingkod sa'yo. Sa ngayon, hindi pa ako handa. Subalit kung takda mo na, sino po ba makakatangi, di po ba? Kaya doon po ako nagtitibay sa araw-araw sa Ama. At sa minsan nga po, nung panahon na wala pa ako dito, pinagbabalik tanaw ko lamang po sa aking sarili na, ba't nga ba nung panahon na napakalakas natin, na talagang marami pa tayong magagawa para sa Panginoon, subalit hindi natin napapansin yon, yung panawagan ng Panginoon na yun sa bawat isa sa atin. Akala ko nga po noon pagka magsisimba, yung halimbawa birthday ko o kaya Pasko, sapat na yon. Saka akala ko po ang pagsisimba, ang mahalaga ay komunyon. Nako, nag-aapura po ako niyan para makahabol sa komunyon. Ang gusto ko ay makakain ng tinapay. Alam niyo po ba kung bakit? Akala ko po pag kumain ako ng tinapay, ligtas na ako. Akala ko po sa langit na ako mapupunta noon. Subalit purihin ang Ama sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Na ang bawat isa sa atin ay napakapalad dahil biniyayaan niya tayo ng isang tao na tunay na kinalugdan ng Diyos. At sa taong ito'y ginamit para sa atin upang maituwid ang tama at totoo na pananampalataya. At simula nung napunta po ako sa dakong ito, marami po akong nabago sa aking buhay. Higit lalo yung pananaw ko sa buhay. Noon po kasi, ang akala ko po noon sa buhay sapat na marami kang pera. Na pagka marami kang pera, marami ka nang magagawa sa buhay mo. Hindi po pala yun ang gusto ng Diyos. Kailangan po pala maging mayaman ka para sa Kanya. Kaya doon po kami nagsusumakit na magampanan namin kung ano ang nararapat na makalulugod sa Kanya. At sa ngayon po, sa araw-araw ng aking buhay, simple-simple na lamang po ang nasa ko. Kasi po ang naging panuntunan ko ngayon ay ito lang po. Hello. Ang naging panuntunan ko po ay isa lamang po. Na ang ibon nga po pakampay-kampay lamang. Wala ka naman nakitang nangangalaga, ngunit nabubuhay.
ako pa kaya naglilingkod sa Kanya. Ganun na lamang po kasimple ang aking hinihingi sa Panginoon. Nilamang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat, mahal na kapatid. Sabi ko kasi kanina sa kanya, Mama, magbabahagi ka, ha? Ano ba yun? Purihin, dakila ng ating Huwag niyo pong katakutan. Kapag nasa gitna na po kayo, tuturuan na po na sabihin niyo. Po ba yun? Inyo pong napagnilayan, yan po si kapatid na Pearl, na napakalaking tao. Subalit ang pagsubok po sa kanya, yung sabi niya, susun, dapit-dapiton, sagot-saguson. Amen po ba yun? Sapagkat sabi nga, kami naglilingkod po sa dahong ito, subalit wala po kayong, hindi ko po tinataas. Naroon po kasi yung kaukulan na kapag sinambit mo na, nakasama mo si Kristo, hindi mo na kailangang i-elaborate pa kung anong gagawin ni Kristo sa'yo sapagkat makapangyarihan siya. Amen po ba yun? Kundi hintayin mo na lang, may gagawin siya sa'yo. Buhay pa ba ang Diyos? At kagaya nga ni kapatid na Pearl, alam niyo po, nung putol po yung ano niya, yung braso niya, nung panahon po na yon, andun po yung bilang katauhan, maaari siyang magmadali. Maraming concern kung saan siya pwedeng dalhin. Dahil siyempre po, naroon yung nakita na namaga po yun. Subalit purihin ang ating Panginoon sapagkat pinaglaban po niya at pinagtibay niya sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ang kahiwagaan ng Diyos ay natupad sa buhay niya. Amen po ba yun? Gayon din yung pagkaroon po niya ng psoriasis po. Talaga pong, sabi ko nga po sa inyo, siya po yung may karamdaman na, siyempre po, nagda-drive po siya para po makatupad din po ako sa atas sa akin. Subalit hindi po ako nagpasubok sa Ama. Sa tuwing nililingon ko po siya, na nakikita ko po siyang ganon, ang udyok po ng isip ko, iiwanan kita at maglilingkod ako sa Ama. Kahit po naka-tricycle po ako, okay lang po sa akin, masaya po ako kahit wala akong sasakyan. Ang mahalaga dyan ka lang, maglilingkod ako. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At pangatlo po ngayon, yung ngayon nga po na kanyang nararamdaman, na wala po siyang kamalayan bilang isang kapatid. Kapag hinahaplos ko po siya, pagtalikod ko, hinihingi ko sa Ama, niluluha ko sa kanya na sa akin na lang ibigay. Sapagkat, syempre po, ang ipinagmamayagbang ko po sa inyo, ang Diyos, amen po ba yun? Hindi ang aking sarili at hindi rin po ang mahal na Apo. Hindi rin po kami mga alagad, kundi ang ipinagmamayabang po namin sa inyo, yung ginagampanan ng Diyos at ang Diyos mismo ang pinagmamayabang namin sa inyo. Sapagkat sa katotohanan po, sabi ko nga sa Panginoon, Ama, nararamdaman ko po ang paghihirap ng aking kapatid sa kabila na hindi siya nagsasalita. Kung maaari po ay sa akin yun na lang po ibigay. Ayaw po ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, magtibay ka sapagkat ayaw niya ibigay sa akin eh. Ibig sabihin, kaya mo. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po ang hugutan ng lakas ng mga kapwa-alagad na sabi nga natin mahal na Apo Kunching, seconds po, pwede siyang mawalan ng hininga. Dahil ayaw umakyat po ng oxygen sa ulo niya. Dahil nung may lagnat po siya, nasa 40, mahigit, hindi po siya pinapawisan. Kundi salamat din sa Ama sapagkat kung paano po siyang napuspos sa pamamagitan ng panalangin, nung nagkaroon po siya ng karamdaman, lalo po siyang napuspos, na wala siya pong sandigan, kundi ang Diyos sa pamamagitan din po ng panalangin. Bakit ko po ito binahagi? Hindi para ipagmalaki yung kaganapan kay kapatid na Pearl, kundi isang panuntunan na tayong lahat, kailangan yun din po ang gawin natin. Amen po ba yun? Sapagkat, syempre po, ano ba ang minimithi ng isang Apo Kunching na ginagamit ng ating Panginoon? Ang gusto ng ating mahal na Apo Kunching, lahat po tayo, kung paano po niyang nakamtan ng ating Diyos at siya nakatupad, ang nasa din po niya, makamtan din natin lahat kung ano ang kanya nakamtan. Amen po ba yun? Kaya tayo po, tama po yung sabi ng ating isang kapatid, wag na tayong magpabukas pa. Ngayon na, yung pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching para gamitin sa ating lahat, yun na po yung tamang pattern na ibinaba ng Diyos para masundan po natin ang patungo sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon naman, tatawagin ko po ang isang kapatid na kasalukuyan din po na naninimdim sa pagkawala ng kanyang mahal na kapatid. Katatawagin ko po si kapatid na Melinda. Buhay po ba ang Diyos?
Alam niyo po, mother, correction lang po. Pagpatawad po, hindi po naninindim. Kasi nagpapasalamat po ako kasi maisisigaw ko na ngayon, buhay talaga ang Diyos sa dakong ito. Noon po, tanong ko, paano mong isisigaw na buhay ang Diyos? Sapat na ba yung sa salita sabihin mong, buhay ba ang Diyos? Subalit hindi mo siya nararanasan, hindi mo siya nadadama, at hindi mo naunawaan kung paano siya buhay sa'yo. Kung paano nabubuhay ang kapangyarihan niya, kung paano kumikilos. Nagpupuri po ako sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, sa pagkandili ng mahal na biring manat sa pangalan ng Apo Kunching. Walang hanggang papurit pasasalamat sa Kanya, sapagkat ang aking pong kapatid na dinala ko rito, hindi ko po siya dinala dito para sa kagalingan ng katawan lupa lamang. Iyon po ako ibibigay ng Ama bonus. Subalit, ang pinaka numero 1, kagalingan, kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Sapagkat, lagi po kasing nakadatal sa isipan ko ang tinura ng mahal na ina at ng Apo Kunching na isang araw gagamitin ka ng Ama, magniningning ang iyong katauhan, hindi lamang ang iyo, kundi ang buong sambayanan mong mahal. Iyon po ang sa tuwin na pinananaligan ko. Kaya po ako nagsusumikat sa kung ito, gumanap, mag-alay ng buong puso, ng buong kababaan sa Ama. Kasi gusto kong maramdaman ang tunay na pagkalinga ng buhay na pinagmulan at patuloy na nagpapala sa buhay ko at sa ating pong lahat. Kasi salamat sa Ama. Sabi ko nga po sa kapatid sa Espiritu, kasi si Mother nung pong yung kapatid ko ay malapit na at nagbabalisa. Bahagi sa akin, walang konstansya, subalit nandiyan ang isa mong kapatid na pwede mong hinga ng basbas para sa iyong kapatid upang ganap na papuspos ng kalinisan, kagalingan at ganap na pagtanggap upang maging handa. Anumang oras, ibigay ang kanyang takda. Sabi ko po kasi sa kapatid ko, hindi ako nag-aalaga sa iyo, kung hindi ang Espiritong bahagi sa akin sa pamamagitan ni Apo Kunching. Mahal ka ng Ama, wag mong sisihin ang iyong karamdaman o ang sakit mo, kung hindi ito'y isang biyaya, isang pagpapala, isang kaparaanan upang makilala mo, makalapit ka sa buhay na malapit sa Ama, upang anuman ang kasalanan, karumihan ng puso mo't diwa, buong katauhan, malinisan, mahugasan, mapalad ka sapagkat binigyan ka ng pagkakataon ng Ama, makapagsisi, matanggap mo na ikaw may dapat tanggapin at kilalanin sa iyong puso, sa iyong diwa. Hindi ikaw ang dapat masunod. Hindi ikaw ang dapat magmaneobra ng buhay mo. Ilagak mo ng buong puso sa Ama at manalig ka, magtiwala ka. Hindi ka niya pababayaan. Mahal na mahal ka niya. Kahit po saan kami pumunta, nagsimba siya nung bago Sunday before, nung hindi na po siya makagalaw. Iyon din po ang mensahe ng paring pray over siya. Masumaiyo ang pagmamahal ng Ama. Kaya sabi ko, Espiritu, heto, Ama, salamat po. Kaya marami man po akong tinik na dinadaanan sa paghakbang ko ni Ahasman. Nasa dagat naman ako na malawak, hinahampas pa rin ako ng unos ng malalakas na hangin. Walang takot, walang bagabag, patag, payapa ako. Kasi po, sabi ko, Ama, salamat sa Apo Kunching, sa pangalan ng Jesus, sa banal mong Espiritu, sapagkat nakilala kita, na tunay na ikaw ay buhay, hindi nagpapabaya sa mga anak mo, na lumalapit, gumagawa ng walang tanong, tanggapin po natin lahat ng nagaganap ng walang tanong, kasi walang pagkukulang ang buhay na Diyos sa atin. Tayo po ang may magkukulang, tayo ang nagiging malabis, kasi dahil alam nating mabait ang Ama, maawain, mahabagin. Pinaiiral po natin ang ating katigasan ng puso at ng ating mga katwiran, hindi po marapat sa Ama. Nagpapasalamat ako sa Ama kasi naakay ang kapatid ko, binigyan niya ng pagkakataong madama siya, makilala siya. Sa oras ng panalangin po, talaga po, nung habili ng Apo, kapatid, panalangin.
Alas 6, alas 12, medyo dasal kami ng dasal ang kapatid ko. Umihi kami ng awa, ng habag, patawad para linisan siya. Sumuko siya magpakababa at nagpapasalamat, nagpupuri dahil buhay siya na kumilos sa kapatid ko. Tuwirang ipinadama ang pagpapala at pagmamahal sa lahat po ng mga kapatid ko na nagmahal, nagbigay ng buong puso ng kanilang tulong at saklolo. Sa lahat ng mga nanalangin, maraming salamat po sa inyo. Higit lahat sa ating mahal na Apo Kunching, sa lahat ng pamilya niya nagmahal at patuloy na nag-aalay, nagpaparaya para po sa ating lahat. Huwag po nating sayangin ang pagkakataong ibinibigay ng Ama kasi hindi po natin alam kung kailan ang takda ng bawat isa. Masarap po yung, ilan na po yung nakikita ko nalalagot ang hininga ng hindi maasim, hindi nagngangalit, hindi galit na galit sa sarili, hindi hirap na hirap, hindi sinusumpa ang sarili niya o ano pa man, kung hindi payapa po. Ang kapatid ko po, mag-aalas 3 ng Martes nang sumakabilang buhay siya. Ang hinga po niya, ganyan lang po, po, huminto na, hindi mo na malay na, tapos na. Kaya po, hindi ko na orasan kung anong oras, basta po iyon, mag-aalas 3. Kaya sabi ko, Ama, salamat sa iyo, kasi alam ko, ang oras na ito malapit sa oras mo ng Divine Mercy. Awat habag mo, inaangkin ko pong napatawad mo ang kapatid ko at ganap na nakasuko at natanggap ka. Kaya sabi ko nga po, ayoko pong umiyak. Umiyak man po ako, galak ang puso ko kasi yung pangarap ko na hindi lamang ako ang magliwanag, kung hindi nagliwanag ang aking kapatid, isang halimbawa upang ang mga kapatid ko pang natitira, ipagkaloob nawa ng Ama, maakay din po at magliwanag at matanggap siya na siya'y buhay at ito ang tamang daan, tuwid na daan, ang tamang kaligtasan sa ngalan ng Jesus at sa pangalan ng Apo Kunching. Ang tagumpay sa laban ng kabanalan ating pong makakamit. Basta po, patuloy tayong magpasakop, magpasailalim sa kalooban at kautusan ng Ama. Siya isa sa atin at hindi tayo pababayaan kailan pa man. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa mahal kong kapatid na Melinda. Binabati po namin kayo, sampu ng buong pamilya nyo, sa pagtanggap niyo po sa ating Panginoon at sa bawat kaganapan na pahintulot niya. Ito lang po iwanan ko po sa inyo. Sa kaparaanan po ng ating Ama na ipinagkatiwala po sa ating mahal na Apo Kunching, na sabi ko nga po sa inyo, ang bawat salita ng ating Panginoon ay hindi bumababa na para basahin natin, kundi mayroon po siyang ginamit na tao upang iulat sa ating lahat ang kaukulang ginagawa ng ating Panginoon, kung paano siyang tumupad at ang katotohanan sa kanyang mga salita. At may nauna na po na patutuo ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya mga kapatid, walang pinagkaiba po na, sabi nga, kagaya ng sa kapatid ko na si Melinda, walang kwenta sa paningin ng tao sapagkat wala kahit na ano. Kung susuriin sa mga material na bagay o kung anuman na kayamanan ng material. Subalit minsan, sa kalooban ng ating Ama, yung mga walang kwenta sa paningin ng tao, minsan yun pa ang matibay. Amen po ba yun? Sapagkat naroon po yung kaukulang tumatanggap at tumanggap sila sa kalooban ng ating Panginoon. At minsan naman, yung tinitingnan ng tao na akala mo may kwenta, kapag dumatal naman ang problema sa kanilang matitindi, hindi rin nila kaya, nagpapakamatay sila. Buhay pa ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, purihin, dakilan nating Panginoon, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang tuwid na daan ay tahakin natin sapagkat ang tunay na Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan banal na Espiritu sa kanyang katauhan ay nanahan upang ilayon at iulat sa atin ang tamang daan at tuwirang makatupad tayo sa kalooban ng ating Ama. Nawa tayong lahat ay makinabang sapagkat ang bahaging lugar na ito na ipinagkaloob ng ating Panginoon ay mula sa Kanya at may ginamit na nilalang sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, tayo kanyang minamahal. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Inaanyayahan ko po kayong tumayo